Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. DPWH puspusan ang paghahanda sa darating na tag-ulan. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Pinapaspasan na ng Department of Public Works and Highways ang kanilang mga paghahanda bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng maaari nilang gawin para maibsan ang epekto ng rainy season, lalo na sa mga bahaing lugar. Kabilang sa mga paghahanda ng DPWH ang pagsasaayos ang drainage system sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City na in-inspection din ng Pangulo kamakailan. Sabi ni Dizon, tinatayang matatapos ang proyekto sa susunod na linggo na inumpisahan noon pang Enero. Bukod sa pagpapaganda ng drainage system, nagsagawa rin ng dredging operation sa San Juan River at ang paglalagay ng mga mobile tank para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Aniya, mabilis kasing tumaas ang tubig dito kahit nakakaunting pag-ulan lamang ang nararanasan. Binigyang diin naman ni Dizon na ang kanilang ginawa ay hindi sapat kung hindi na pangkaraniwang pag-ulan ang mararanasan sa lugar tulad na lamang na paghugupit ng Bagyong Ondoy. Paliwanag ng kalihim, kailangan din ng iba pang mga proyekto laban sa baha tulad ng paglalagay ng mga detention basin. Hindi lang po iisa ang solusyon sa baha. Sabay-sabay po dapat ginagawa yan. Yung pag-improve ng drainage, yung pagdedredge, paglilinis ng basura, tapos yung mobile pump para po mabilis na ilabas ng tubig, ilabas ng bomba yung tubig na nasa kalye. Ang next na gagawin natin dyan, na makikipagtulungan tayo kay Mayor Joy Belmonte, is naghahanap tayo ng tinatawag nilang mga detention pond o detention basin. Yung pag-iimbakan ng tubig. Na bago imbes na lahat pumupunta lahat sa San Juan River, meron munang temporary na pag-iimbakan na pupuntahan yung tubig. Kasi kapag yan ondoy type event, katunin ka, Jeff. Tapos, dire-diretso yan sa San Juan River. Kahit anong pang gawin natin, talagang mapupuno yung San Juan River. Kaugnay nito, nag-inspeksyon din si Dizon sa Arayat, Pampanga para silipin ang lagay ng mga flood control project sa lugar at ang progreso ng mga isinasaayos na proyekto. Sa Davao City, pinasisilip na ni Dizon sa Regional Director ang nangyaring pagbaha sa lugar nitong weekend. Inumpisahan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng temporary bridge para sa Gumuhong Kaliawa-Mandug Bridge kung saan inaasahang matatapos ito makalipas ang 2 hanggang 3 linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, panibagong oil price hike posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na problema sa supply ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa pagtaya mula sa industriya ng langis gamit ang resulta ng Min of Platts Singapore at Foreign Exchange Trading sa nakalipas na 4 na araw, maaaring madagdagan ang presyo ng diesel at gasolina. Tinatayang tataas ng piso hanggang 1 peso and 30 centavos kada litro ang diesel, habang posibleng madagdagan naman ng 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang gasolina. Ayon sa isang source mula sa oil industry, patuloy na naaapektuhan ng diesel dahil sa mataas na presyo ng crudo at hindi pa rin neresolbang problema sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, nananatiling mataas din umano ang presyo ng gasolina dahil limitado ang global supply at tumataas ang demand, partikular sa Estados Unidos kasabay ng pagsisimula ng peak summer season. Bagamat may bahagyang pagbaba kamakailan sa presyo ng crudo dahil sa positibong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran, sinabi ng source na nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo dahil hindi pa rin tiyak kung kailan matatapos ang tensyon sa gitnang silangan. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes at ipinatutupad ito pagsapit ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.